Ang divorce registration ay nasa kabilang pinto. Oh, hindi po kami magdi-divorce. Nandito po kami para magpakasal. Magpapakasal. Hindi kayo mukhang ikakasal. Hindi kaya panlolo ko lang to para sa pera. Magkasintahan kami. Magpapakasal kami. Isang gabing pagkakamali. Hindi ko akalaing sa isang bilyonaryong CEO ako biglang ikakasal. Libreng tikim ng sariwang red dates. Libreng tikim ng sariwang red dates. Lola, may laman po itong date nyo na... Hoy, anong ginagawa mo? Sa'yo na yan, itago mo na agad. Madam Shen, ilang araw na po kayong sumusubok pero wala pa rin nakakapasa. Talaga bang balak nyo gamitin ang paraang ito para hanapan ng asawa ang CEO? Hindi po ito kapanipaniwala. Ano bang alam mo? Mayaman at kilala ang pamilyang Shen. Sa pagpili ng manugang, hindi importante ang yaman kundi ang ugali. Anong petsa na ngayon, sino pa ang magsasauli ng singsing na nakuha nila? Sobrang-sobra na kayo. Libreng kumain ng red dates ni Lola, tapos itatago nyo lang yung brilyanteng nakuha nyo? Lola, may brilyante po sa loob ng date na to. Hoy, hoy, hoy! 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 Hindi pa kayo nagbabayad, bumalik kayo. Ikaw na nga, iha. Handa ka bang pumasok sa pamilya namin para maging asawa ng apo ko? Binibini, ang cheque na ito ay para sa inyong dote. Ano yung tseke? Ang mga tagalungsod talaga. Ang sosyal naman, pati isang pirasong papel, may palayaw pa. Mabuti na ring mag-asawa para hindi na ako magamit ng mga magulang ko para ipakasal sa iba kapalit ni kuya-kuya. Sige, pumapayag ako. Kuya, balita ko ay nakahanap si Lola ng mapapangasawa mo. Bilang kapatid mo, binabati kita. Lola, ayos na po yung pinagawa niyo sa inumin. Di ko alam kung sinong mayamang binibini to. Takot na takot pang makita ng iba. Kailangang mangyari na ang lahat ngayong gabi. Miss, naliligaw kaya ta ng lugar? Ikaw ba si Shen yan? Oo. Saktong-sakto. Tara na, kumuha na tayo ng marriage certificate. Asawa ko. Biro ba ito sa akin? Ayaw mo na ba sa buhay mo? Grabe naman. Bakit ang sister-in-law ko ay tagawalis lang ng kalsada? Lola, nalilito ka na yata? Bilis, galit na ang kuya ko. Sandali. Hoy, ang bote ko. Mapanuri ka talaga? Pati si Lola kinasabuat mo para malason ako. Ang unang beses. Kuya, ano bang sinasabi mo? Sige, pagbibigyan ko ang gusto mo. Sandali lang, kuya. Kahapon kasi. Di ba ito naman ang gusto mo? Ang sumama sa kama ko para makalapit sa pamilyang Shen? Marami na akong nakilalang babaeng tulad mo. Hoy, ang tagal kong kinuha ang mga bote ng alak ko. Di mo ba dinala rito? Matapos mo akong makatabi sa pagtulog, ang unang pumasok sa isip mo paggising ay ang mga basurang bote mo? Ano bang alam mo? Bote yan ng salamin? Mas mahal yan kaysa sa mga plastic na bote. Huwag ka nang magpanggap. Kaya mo ngang gumamit ng gamot para manloko pagkatapos ay mag-aalala ka sa mga boteng yan? Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Teka, anong tingin mo sa akin? Sa tingin ko ay mabuting tao si Lola, kaya lang kita pinapansin. Di ko akalain na ang bait ni Lola, pero may apo siyang tulad mo. Ikaw. Hoy, Loko-loko ka. Sa panig ng Bureau of Civil Affairs ay nakapagpa-appointment na ako. Pumunta ka na ngayon at magpakasal kay Miao Miao. imposible. Hinding-hindi ko papakasalan ang probinsya ng iyan
lalong hindi ko siya mamahalin. Ang lakas ng loob mong tumanggi? Pagkatapos mong makuha ang dangal niya, ay di ka mananagot? Aalis na lang ako sa mundong ito para humingi ng tawad sa mga ninuno. Paano ba ako nakapagpalaki ng isang tulad mong walang modo? Sige na. Pakakasalan ko na siya. Ayos na ba? Isuot mo ang damit mo. Alis na tayo. Bakit? Adik ka na ba sa pag-arte? Lahat ng pakana mo, di ba para lang mapakasalan ako? Bilis-bilisan mo? Uuwi na tayo para matapos na to. Opo. Sandali. I-add mo ang WeChat ko para di na ako laging sulsulan ni Lola. Sige, sandali lang. Naghahanap lang ako ng signal. Kunin mo ang numero niya. Opo. Sasagot lang ako ng tawag. Bata ka, sabi nang umuwi ka para sa kasunduan sa pamilya ni Oldlin. Bakit di ka pa bumabalik? Nagmamadali na ang pamilya ni Oldlin? Malala na ang sakit ng anak niya? Pag di ka pa nagpakasal, wala ka nang aabutan. Wala kang silbi. Pag di ka pa bumalik, paparusahan talaga kita. May ginagawa pa ako rito sa lungsod. Sa susunod na lang ako babalik. Magpadala ka muna ng 2,000 piso rito, ikakasal na ang kuya mo. Kailangan niya ng mga bagong damit, di ba? Subukan mong di mag-abot ng pera. Tatawag ako sa pinagtatrabahuhan mo. Iiyak ako roon. Ang sweldo ko, kinuha na nilang lahat. Saan ako kukuha ng 2,000? Anong tinatagal-tagal mo riyan? Kuya, pwede bang humiram muna ng pera? Kakuha lang natin ng marriage certificate, pera na agad ang habol mo? Magkano ang hihiramin mo? 2. 2. 200 milyon. Ang takaw mo rin ano? Ilipat ang 200 milyon sa kanya. Opo. Tama ba ang narinig ko? 200 milyon pero 2 piso lang ang pinahiram niya sa akin? Umuwi na tayo agad. Naghihintay na si Lola. Babalaan kita, hindi katulad ng probinsya niyo ang pamilyang Shen. Pag-uwi natin sa bahay, maging maingat ka sa bawat kilos at salita mo. Young Master Shen, Young Mistress Shen. Ay, nanay ko. Ang laki ng bahay na to. Siguradong napakamahal nito, di ba? Wala kang alam. Hump. Nakatira sa napakalaking bahay. Pero 2 piso lang ang pinahiram sa akin. Tapos may gana pa siyang pagsabihan ako. Miyaw miyaw. Isang pamilya na tayo simula ngayon. Kapag ang lokong ito ay sinubukan kang apihin, sabihin mo lang kay Lola at ako ang bahalang magdisiplina sa kanya. Sige po. Lola, naihatid ko na siya rito. Kasal na rin kami. Aalis na muna ako. Hoy, ikaw na bata ka. Kakasalin niyo lang. Aalis ka na agad ng bahay. Ayos lang po yun, Lola. Kaysa naman maghapon kong makita, ang mukha niyang mas mabaho pa sa kulungan ng baboy. Baka mawalan lang ako ng gana kumain. Lola. Magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Hindi rin masama ang apo ko. Nakatsamba agad. Kalahating buwan nang hindi bumabalik si Ayan. Pupunta ako sa opisina ngayon para huliin siya. Kung wala ka namang ginagawa dito sa bahay, humanap ka ng mapaglilibangan, baka maburyong ka lang dito. Lola, nakita ko sa kwarto ni Kuya, maraming maliliit na piraso na binuong kulungan ng manok. Mahal ba yon? Kulungan ng manok? Ang tinutukoy mo ba ay yung mga Lego na kastilyo? Anong kastilyo? Apo ko talaga. Alam ko na kung paano ka mapapauwi. Ay, wala namang kwenta yon. Kung gusto mong gamitin pampalaki ng manok, kunin mo lang. Ang mga gamit ni Ayan, ay gamit mo na rin. Gawin mo ang kahit anong gusto mo doon. Eh yung mga makukulay na bote na nakalagay doon sa mga shelf? Wala ring kwenta ang mga yon. Sige po. Kuya, ang Lego Castle mo ay kinuha ni ate at ginawang kulungan ng manok. Ano? Kuya, ang silk na bedsheet mo ay nasira ni ate nang labhan niya. Pinalitan niya to ng cotton na 4-piece set. Kuya, Ano na naman? si ate, iyong antigo mo ay ibinenta sa junk shop. 60 sentimo bawat kilo. Nakabenta siya ng 200 at 50.
Uwi na tayo. Ngayon mo lang naisip ang bumalik? Nasaan si Ye Miao? Labas na dyan, Miao Miao. Maganda ba to? Kayong mga tagalungsod, mahilig kayo sa mga ganitong may tabas ang leeg at nakalantad ang balikat. Ang hilig nyo sa arte. At ang mga to ang bibigat naman. Saan galing ang mga damit at alahas na yan? Akala mo ba talaga ay isa ka ng young lady ng mga pamilyang Shen? Kung hindi siya, sino? Ikaw. Ang set ng alahas na yan ay ako ang bumili para kay Miao Miao. May handaan mamayang gabi. Isama mo si Miao Miao. Kuya, may kaunting problema lang sa kumpanya. Pumasok ka na muna sa loob, susunod na lang ako mamaya. Oh, bakit ang liliit ng mga plato at mangkok na to? Hindi to mas malaki sa ginagamit ko sa pagpapakain ng manok. Napakaganda at mukhang maningning si Miss Xiao ngayon. Narinig ko na, kababata niyo pala. Si President Shen? Ibig sabihin ba nito ay malapit na ang masayang balita? Si Miss Xiao ang nangungunang dalaga sa lungsod ng Jing. Bukod sa inyo, sino pa ang babagay kay President Shen? Wala pa kasing sinasabi si Kuya Yan. Talagang ganyan lang siya. Madaling mahiya ang ugali niya. Sino ka ba? Wala ka bang mata? Ang lakas ng loob mong banggain si Miss Xiao. Siya ang bumangga sa akin. Ang damit ko. Ay, iyang suot mong alahas? Parang iyan yung bagong high-end design ng Master Guinevere ngayong taon. Miss Xiao, hindi ba't pinareserve iyan ni President Shen? Hindi ba niya binigay sa inyo? Hindi ko rin alam. Kainis! Ang alahas na ito hindi ba para sa akin ang pagkaka-order ni Kuya Yan? Miao, hindi ka na ba nagtatrabaho bilang tagawalis? Naku, dapat pala ay nakinig ka sa akin na sumabay na sa pag-resign. Ang pagsiserve ng pagkain dito ay mas malaki ang kita kaysa sa paglilinis ng kalsada. Tagalinis ng kalsada? Tagalinis lang pala siya ng kalsada. Akala ko pa naman kung sinong mayaman na ginang o binibini siya. Ang suot niyang alahas, siguradong peke lang din iyan, di ba? Nakakatawa talaga. Tagalinis lang pero kung umasta ay napaka mapagpanggap. Ano naman kung naglilinis ako ng kalsada? Nagtatrabaho ako ng marangal? Bakit niyo ba ako pinagtatawanan? Marangal, nakuha mo ang alahas na dapat ay ibibigay sa akin ni Kuya Yan. Isa kang malikot ang kamay. Binabalaan kita? Hubarin mo iyan ngayon din. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa'yo. Hubarin mo yan ngayon din. Dahil kung hindi, wag mo akong sisihin sa gagawin ko sa'yo. Sinong nagnakaw? Binili ito ng pamilya ko para sa akin. Nagbibiro ka ba? Ang mga gawa ni Master Guinevere, nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Kayong pamilya ng mga hampas lupa, paano nyo makakayang bumili nito? Kunin nyo sa kanya ang mga alahas na yan. Aray, bitawan niyo ako. Iyan ang napapala ng nagnanakaw ng gamit ko. Hubaran nyo siya. Wag, bitawan niyo ako. Ang mga walang hiyang magnanakaw na gaya mo, dapat ipahiya sa internet para makita ng lahat ang tunay na mukha ng isang mababang uri na katulad mo. Wag, huwag. Siguradong magtetrento online itong mga dukhang to na sanay sa hirap, dapat lang naturuan ng leksyon. Ang mga alahas na ito, regalo talaga ito sa akin ng asawa ko. Hindi ba't ikaw na mismo ang umaamin? Maliban na lang kung ang asawa mo ay si President Shen yan, kung hindi, sinong makakabili ng ganyang alahas? Ang asawa ko ay si President Shen. Anong klaseng tao ba si President Shen? Paano siya magkakagusto sa isang tagalinis ng kalsada na gaya mo? Nangarap ka ng gising, baliw ka na yata. Ang lakas ng loob mong pagnasaan ng Kuya Yan ko. Ituloy niyo ang paghubad sa kanya. Ang telepono ni Kuya. Kuya, ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Pakiusap, sagutin mo ang tawag. Hello? Kuya, ako. Pinapaimbestigahan ko sa'yo si Ye Miao. Anong nalaman mo? Kuya, nalaman ko na ang asawa mo ay hindi mukhang pera gaya ng sinasabi mo. Ang 200 milyong binigay mo, hindi niya ginalaw. Sa halip ay nagtrabaho siya bilang server at kumita ng 2,000 piso. At saka, ang perang nakuha niya sa pagbenta ng antique, hindi rin niya ginastos para sa sarili niya. Binigay niya lahat kay Lola. Sa sobrang tuwa ni Lola, ipina-frame pa niya ang pera. Ibig bang sabihin, mali ang akala ko sa kanya? Bilis, pumunta tayo sa hall. Asawa raw ni President Shen? Pero peke naman ang cellphone. Nakakatawa talaga. Bilis, pumunta na tayo sa banquet hall. Sabi mo asawa ka ni President Shen, pero fake naman ang cellphone mo.
Nakakatawa ka talaga. Akala ko ba tumatawag ka ng tao? Kuya, ha 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 ha? Gusto mo bang tumawag ng mga tagawalis sa kalsada para protektahan ka? Paalisin niyo nga rito tong probinsya ng nagpapanggap lang. Nakatingin ka pa? Gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Pinapayuhan ko kayo na huwag kayong sumobra. Kapag nalaman ito ni Kuya, hindi kanya palalagpasin. Hindi ako palalagpasin? Para kay Kuya yan, pinaalis ko lang ang masamang babaeng ito, pasasalamatan niya pa ako. Dapat pa nga kitang pasalamatan dahil lalong napalapit ang loob sa akin ni Kuya yan. Ang gulugulong ito, dapat na itong matapos. Huminto kayo. Tigil. Kuya, Ano ang tawag ng babaeng ito kay President Shen? Kuya? Ibig bang sabihin, si President Shen talaga ang tinutukoy niyang si Kuya? Hindi kaya siya ang asawa talaga ni President Shen? Kuya yan, ang babaeng ito ay ninakaw ang alahas na ibibigay mo sa akin, nakisali rito, at nagdadalang tao pa para isisi sa iyo. Papaalisin ko na sana siya rito. Gusto niyo bang maparusahan? Nagagawa niyo pang. Oh, ninakaw ang alahas na ibibigay ko sa'yo? Kailan ko naman sinabing bibigyan kita ng alahas? Hindi ba para sa akin iyon, Kuya yan? Baka nagkamali lang ako ng alaala. Pero ang babaeng ito ay siguradong ninakawan ka ng alahas. Tingnan mo. Ikaw na masamang babae, hindi pa sapat na ninakawan mo si Kuya Yan? Nagawa mo pang sirain ang pangalan ni Kuya Yan? Nakakunot ng malalim ang noo ni President Shen. Mukhang malaking gulo ang kakaharapin ng babaeng ito. I-video ko ito gamit ang cellphone ko para mapanood ko ulit pag-uwi. Paano mo siya papaparusahan? Siyempre, kung ano ang pinakamatindi, hiyain siya ng husto, itapon sa tambakan ng basura, tapos kumuha ng media para ibalita ito ng maayos, para mag-trending siya agad. Kulang pa yan. Hindi pa sapat. Kuya, wag. Kung ganoon, saktan siya ng matindi at itapon siya sa kung saan. Kuya, wag. Gawin mo kung ano ang sinabi mo. Nginitian ako ni Kuya Yan. Mukhang gusto niya talaga ako. Napakahusay talaga ni Xiao Xue. Sa isang pagkikita lang, nakuha na agad ang puso ni President Shen. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Kuya Yan, mali ang taong hinuli niyo. Hindi kami nagkakamali. Naglakas loob kayong gawin yan. Sa asawa ko, kaya gagawin ko sa inyo. Yan ang 1,000. 10,000 ulit. Ang babaeng ito, siya nga talagang asawa ni President Shen. Tapos na tayo? Sa ginawa natin sa kanya kanina, di tayo palalampasin ni President Shen. Imposible. Paano magkakagusto si Kuya Yan sa isang tagalinis lang sa kalsada? Saan ako nagkulang? Makinig kayong lahat. Si Ye Miao ay babae ni Shen Yan. At ang amo ng pamilyang Shen. Sinumang maglakas loob na apihin siya ay kinalaban si Shen Yan at kinalaban ng pamilyang Shen. Doktor, kumusta po ang asawa ng apo ko? Malakas po ang katawan ng ginang. Ligtas po ang sanggol. Salamat po, Doktor. Miao miao. Patawad at nahirapan ka ng husto. Kasalanan niya ang lahat. Hinayaan kanyang maapi ng ganito. Humingi ka agad ng tawad kay Miao Miao. Lola, kasalanan ko po ito. Huwag niyo pong sisihin si Kuya. Patawad, Miao Miao. Talaga bang humihingi siya ng tawad? Alis na, sige na. Masakit ba? Hindi naman. Pahamak kang bata ka. Bastos na bata ka talaga. Matapang ka na ba, ha? Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Ang Lin Mei, nakapapalit natin ay pumunta na rito sa atin. Anong nangyayari? At di ka pa bumabalik. Kapag di ka pa bumalik bukas, huwag mo akong sisisihin kung itatakwil kita bilang anak. May mga relasyong dapat na talagang tapusin. Kuya, bukas ba ay pwede mo kong samahan sa amin? Ito, para saan to? Sa pag-uwi mo sa inyo, dapat ay maganda ang suot mo.
Kundi, baka isipin ng mga magulang mo na pinapabayaan ka ni pamilyang Shen. Wag na. Isusuot ko na lang, to pauwi. Ano? Hindi lang ako ang gagawa nito, pati ikaw ay dapat magsuot ng pinakamaluma at pinakamaruming damit pauwi. Ano? Hindi lang ako ang gagawa nito, kailangan mo ring magsuot ng pinakapunit, pinakaluma at pinakamaduming damit pagbalik natin. Hindi ba masyadong mukhang kawawa yon? May inihanda pa naman akong ibang mga regalo para sa'yo. Sister-in-law, mayroon pang nagkakahalaga ng 10 milyong pulseras na gawa sa jade, 20 kilong ginto, pati na 3 mansyon at 3 mamahaling sasakyan. Lahat ng ito ay regalo para sa pamilya nyo. Wag na. Tayo naman. Bitbitin na lang natin ang mga ito pauwi. Eh, paano naman yung gagamiting kotse pa uwi sa pamilya mo? Sasakay tayo sa tricycle pauwi. Sister-in-law, babalik ka ng ganyan kakawawa, ibig bang sabihin nito ay hindi mo na balak makisama sa kuya ko? Gawin mo kung ano ang sinabi ni Meow Meow. Sige po, lagot na. Baliw na rin sa pag-ibig si kuya, sinusunod na niya lahat ng gusto ni sister-in-law. Kapag bumalik sila ng ganon, baka palayasin sila ng biyena niya habang hinahabol ng pamalo. Magsama ka ng mga tao at pera at magabang kayo malapit sa baryo. Gusto kong makita kung ano ba ang mayroon sa maliit na lugar na yon. Ilang araw na ba? Ilang araw na ba mula nung ikinasal ako kay Yelong? Ilang araw na ba? Ilang araw na simula nung pinakasalan ko si Yelong? Kahit anino man lang ni Ye Miao ay hindi pa nakikita ng kapatid ko. Ang usapan ay pupunta ako rito at pupunta roon si Ye Miao. Pero anong nangyari? Ay, kayo, niloloko niyo lang ako sa kasal na to. Isa ka lang namang babae. Bakit mo ako kinakalaban? Tumahimik ka! May, babalik din si Ye Miao. Tinawagan ko lang siya kahapon. Makinig ka sa akin, ha? Gusto mo pa ba akong lokohin? Ganyan din ang sinabi mo noong kamakalawa. Pero anong nangyari? Ay, buwisit naman. Ma, tumabi ka riyan. Tuturuan ko lang siya ng leksyon. Hala? Huwag mo siyang saktan. Paano niya ako bibigyan ng apo kung may mangyayaring masama sa kanya? Oh, hindi ba't bumalik na si Ye Miao? May, pumasok ka muna sa loob. Ako na ang kakausap sa kanya. Sabi nga riyan, Walang kwentang babae. Alam mo pa pala kung paano bumalik? Ma, bumalik ako para sabihin sa'yo ang isang bagay. Kasal na ako. Walang kwentang bata. Nagiging matapang ka na, ano? Naglakas loob ka talagang magpakasal sa kung sino-sinong lalaki nang di ko alam, ikaw. Tao rin ako. Kung sino ang gusto kong pakasalan, papakasalan ko. Wala kayong pakialam. Sinong nagbigay sa'yo ng tapang para pagsalitaan si Mama ng ganyan? Kung hindi ka ipinanganak ni Mama, makakatayo ka ba rito at makakapagsalita? Nag-aaway na naman ang pamilyang ito. Nakakaawa naman. Ayaw ng anak niya, pero sasaktan siya ng ganito? Bakit may ganoon? Wala kang pakialam. Ako ang nagpalaki sa batang yan. Kaya kahit parusahan ko siya ng husto, dapat lang natanggapin niya. Ngayon, kung di ka magpapakasal sa kabilang baryo, pipilitin kitang dalhin doon. Longlong, kumilos ka. Subukan nyo lang. Buntis ako. Ha? Ano? Naglakas loob kang gumawa ng ganoong kawalang hiyang bagay. Ipinahiya mo talaga ako ng husto. Naku naman. Buntis? Hindi ba pwedeng alisin na lang yan? Tama. Diyan sa tiyan niya. Saktan siya. Sino ang magtatangkang humawak sa kanya? Sinong may pagnanasang saktan siya? Sino ka ba? Huwag kang magpanggap na mabuting tao rito. Ano bang pakialam mo? Asawa ko siya. Ano? Ikaw pala yung lalaking nalinlang ang anak ko. Ni isang sentimo wala kang ginastos? Pero gusto mong makuha ang anak ko? Saan ka naman nakakita ng ganyang libre sa mundo? Ngayon, kung di ka makakapaglabas ng 1 milyon, wag mo nang asahang makakalabas ka sa pintong ito. Tama. Nalinlang mo ang ate ko dahil bata pa siya. Bilang kapatid niya, ako ang magdedesisyon para sa kanya. Ikaw? Sabihin mo ang sinabi ko. Nagtatrabaho lang sa pabrika. Wala pa akong masyadong naipon. Iyon naman pala,
Isang pulubi lang. May mukha ka pang magpakasal sa anak ko? Huwag kang magmadali. Wala man akong cash. Meron naman akong ibang bagay. Naghanda pa si kuya ng iba? Wow! Ginto to! Habang buhay na naghirap si pamilyang Ye, aasenso na siya sa wakas. Isang pulubi, nagmamalaki rito? Akala mo ba hindi pa kami nakakakita ng ginto? Huwag mong gamitin ang tanso para lokohin kami rito. Mga hangal na walang alam. Dapat sana ay titingnan ko kayo bilang pamilya ni Miao Miao at bibigyan pa sana kayo ng pagkakataon. Mukhang nagsasayang lang pala ako ng laway sa inyo. Huwag mo kaming idaan sa mabulaklak mong salita. Sino ka ba sa akala mo? Kapag hindi ka nagbigay ng dote ngayon, huwag mong asahang mapapangasawa ang anak ko. Ngayon, wala akong pakialam kung kasal ka na o kung nagdadalang tao ka man, kailangan mong magpakasal sa kabilang baryo. Kaya pala ang tinatawag ninyong anak ay isa lang produkto sa inyong mga mata. Ngayon sasabihin ko sa inyo, dahil asawa ko na si Miao Miao, siya ay sa akin na. Sino man ang magtangkang humawak sa kanya, sisiguraduhin kong magbabayad siya ng mahal. Sino ba ang hindi marunong magbanta? Kahit gaano pa katalim ang dila mo, wala yang silbi. Hindi ka makakalabas sa pintong ito ngayon. Sawang-sawa na ako sa inyo. Simula sa araw na ito, hindi na ako anak ni pamilyang Ye. Kahit gusto mo man o hindi, wala kang magagawa. Kuya, mahina ang signal dito sa bundok. Hindi ko makontak ang mga bodyguard natin. Pumunta ka na mismo. Kuya, mag-ingat ka. May mapapahamak dito. Bilis, alis na. Tawagin niyo agad ang kapitan ng barangay. Kuya, nadamay pa kita. Ang mga basura na to ay hindi makakatalo sa akin. Ngayon, kayo naman ang susunod. Anong balak mong gawin? Huwag kang lalapit. Kung hindi ay itutuloy ko ito sa kanya. Bitawan mo si Miao Miao. Kung hindi ay pagbabayaran mo ito ng matindi. Di ko akalain na itong hamak kong ate ay napakahalaga pala sa iyo. Lumuhod ka sa harap ko. Kuya, wag mo na akong intindihin. Umalis ka na. Saktan mo ang sarili mong binti. Gawin mo na ngayon din. Kuya, wag. Akala ko ba magaling ka? Ano? Saktan siya. Kapag nawala siya, susuko na ang ate ko. Wag. Ikaw? Ikaw? Saan ka pupunta? Ano? Magsalita ka. Papayag ka ba sa kasunduan? Pupunta ako. Pupunta na ako. Huwag. Ayaw mo pa ring sumuko kahit bugbog ka na, ano? Sige, ituloy ang pagpaparusa. Wag. Wag. Kapag nawala siya, magsisisi kayo. Maliban na lang kung siya si pinakamayamang tao sa kabisera, kung hindi, wala akong pakialam sa pagsisisi niyo. Paano mo nalamang hindi ako siya? Ano? Kung ikaw ang pinakamayaman sa Imperial Capital, ako naman ang lolo ni Imperial Capital. Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo? Sa suot mong basahan at lumang sasakyan, nagagawa mo pang magpanggap na bilyonaryo? Ang isang President Shen ay hindi magmumulang pulubi na gaya mo. Longlong, huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Tapusin mo na siya para wala nang gulo. Ma, parang pamilyar siya sa akin. Noong nag-apply ako, bilang bodyguard ni President Shen, parang nakita ko ang litrato niya sa poster. Ito? Sigurado ka ba? Pero sa itsura ng lalaking to, hindi siya mukhang President Shen. Oo nga pala, di ba sabi mo may poster ka? Tama, yung poster. Bakit ko ba nakalimutan yon? Ay naku, duwag ka talaga. Hindi pa nga tayo sigurado. Takot na takot ka na agad. Ito, Eto, anong nangyari dito? noong nilabhan ko ang damit mo kahapon, nakalimutan ko itong ilabas. Kuya, baka naman nagkakamali ka lang? Sa itsura niyang dukha, paano siya magiging si President Shen? Tama? Si President Shen ay hindi papatol sa babaeng ito. Nakakahiya kaya yon. Pero paano kung...
Napakalagal na, hindi pa ba kayo tapos mag-usap? Sino ba ang lalaking ito? Maymay, bakit ka lumabas? Tatanungin kita ulit, sino ba ang lalaking to? Sabi ni Ye Miao, siya raw ang President Shen ng pinakamayaman sa Imperial Capital. President Shen? Sus? Hahaha. Noong nagsisilbi ako sa mga piging, nakita ko na ang President Shen, isang napakakisig na binata. Bakit naman siya magmumukhang ganyan kaaba ngayon? Isa lang siyang hamak na taga-bukid. Niloloko lang kayo niyan at inaaksaya ang oras ko. Oh, walang hiya ka. Muntik mo na ako mapaikot, ha? Maymay, ngayong bumalik na si Ye Miao, magpadala na agad ang pamilya niyo ng mga tao para pakasalan na siya at iuwi. Sige, bukas na bukas din ay sasabihan ko ang tatay ko na kumuha ng sasakyan para sa kasal. Pag-aari na ako ni Kuya. Ano? Magaling? Gusto mong ipakasal sa kapatid ko ang isang babaeng may iba na, ganoon ba? Gusto mo ba ang kapatid ko ay makasal sa isang gamit na, di ba? Maymay, huwag ka namang magalit. Naloko lang din naman si Ye Miao ng kung sino-sinong lalaki dyan. Sinisiguro ko sa'yo, kapag nakasal na si Ye Miao, sa loob ng 3 taon, siguradong magkakaanak siya ng 2 lalaki. Ang dote naman, hahatiin natin, ayos ba? Uy. May nakuha si Mama na sikretong gamot? Bago matapos ang taong to, siguradong mabibigyan niya ng malusog na anak na lalaki ang bayaw ko. Tama, tama. Yan ang gusto kong marinig. Ang mga babaeng ito parang mga hayop lang yan. Basta nakakapanganak, wala na akong pakialam sa ibang bagay. Pero kapag hindi siya nagkaanak, huwag niyo akong sisisihin kapag minaltrato ko kayo. Pareho lang tayong babae. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Ang babae sa babae ay may malaking pagkakaiba. Nagpakasal ako sa pamilyang to para mamuno sa bahay. Pero ang katulad mong klase, panlabas lang sa bahay para magkaanak. Bitawan mo siya. Huwag kang magmadali. Pagkatapos sa kanya, ikaw naman ang tatapusin ko. Sinasabi ko sa'yo, walang silbi kahit kunin mo pa ako dahil nagdadalang tao na ako sa anak ni Kuya. Siguradong parurusahan kita. Sinasabi ko sa'yo, walang silbi kahit kunin mo pa ako. Buntis na ako sa anak ni Kuya. Ano? Ito. Walang hiyang to. Ibinalik ko siya para lang sa pamilya Lin na magkaroon ng tagapagmana. Kayo, ginagawa niyo ba akong tanga? Maymay, huwag ka na sanang magalit. Wag. Wag po. Kapag ang asawa at anak ko ay nasaktan ng kahit kaunti, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito ng higit pa. Nagagawa mo pa akong bantaan? Wag. President Shen. Siya ba talaga si President Shen? Ha 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 ha. Sabi ko na nga ba, ikaw na pabigat ka. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik? May nakuha ka palang tutulong sa'yo. Aray, Ha 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 ha. Sinasabi ko sa'yo, ikaw na walang kwenta. Bakit naglakas loob ka pang bumalik? Kumuha ka pa pala ng mga taong magtatanggol sa'yo. ay, nagulat naman ako. Artista lang pala ang dinala mo. Ye Miao, hanggang 1 araw lang ba yung pambayad mo sa kanila? Kapag wala na ang mga taong ito, paparusahan kita. Para sa inyo, sapat na ang 1 araw. Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Huwag niyo silang tatapusin agad, sugod. Subukan nyo lang. Bitawan niyo ako. Ye Miao, huwag kang masyadong mayabang. Kapag wala na ang mga taong ito, paparusahan talaga kita. Ikaw na babaeng walang hiyang bruha ka. Gusto mo rin bang saktan kita ng husto? Humanda ka sa akin. Wala kang hiya, napakasama mo. Gusto mo rin bang saktan kita ng husto? Anong ginagawa niyo rito? Si Punong Barangay, si Punong Barangay. Siguradong nandito siya para kampihan tayo. Ngayon, ayos na ang lahat. Maghintay lang kayo. Si Punong Barangay ang sisiguradong kayong 2 masasama ay magbabayad ng husto. Saan ba kayo nanggaling? Tirik na tirik ang araw. At dito pa kayo gagawa ng gulo sa nayon namin. Maniwala kayo? Di ko hahayaang may isa man sa inyong makaalis sa nayon na ito. Punong Barangay, tulungan niyo po kami at bigyan ng katarungan. Ang taong ito, niloko ang anak ko at ayaw magbigay ng dote? Kailangan niya kaming paliwanagan. Tingnan mo ang ginawa niya sa amin. Punong Barangay? Siguraduhin nyo pong itumba silang lahat, dalhin sila sa likod ng bundok at doon itago para wala nang matira sa kanila.
Nagkamali kayo ng kinalaban dito sa nayon namin. Maling pader ang binangga nyo. Sugod. Kapag kinalaban nyo ang baryo namin, paniguradong malas kayo. Sugurin sila. Punong barangay. Hindi ganon yon. Wala ka na bang hiya? Ang mahirap na to ay di man lang mailigtas ang sarili niya. Gusto mo pa bang madamay sa kanya? Kahit mawala man ako, gusto kong kasama ang nakatatandang kapatid ko. Sugurin sila. Katapusan mo na pero nakukuha mo pang tumawa. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang tawang yan ay parang kay President Shen. Sandali lang, Punong barangay? Ang lakas ng loob mo President Shen. Bakit ka nandito? Nagpunta ako para mag-inspeksyon sa baryo nyo. Muntik pa akong di makabalik. Lao Liu, masyadong magaling ang pagganap mo bilang punong barangay President Shen, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Punong barangay, anong ginagawa mo? Isa lang siyang mahirap, parang siya si President Shen. Anong mahirap? Siya si President Shen. Gusto nyo talagang dalhin sa kapahamakan ang baryo natin. Ano? President Shen, hindi ko po alam na darating kayo. Pagpasensyahan nyo na ang pagkukulang ko. Punong barangay, mali ka yata ng kinikilala? Tingnan mo ang itsura niyang mukhang pulubi. Paano siya magiging si President Shen? Tumahimik ka. Noon, ako ang personal na bodyguard ni President Shen. Nang nagretiro ako, sa tulong ni President Shen, kaya ako naging punong barangay dito. Paano ko siya makikilala ng mali? Ay naku. Diyos ko. Kung ganoon nga, totoo pala ang lahat ng gintong ito. Aba, baka masayang lang ang mga ito. Nay, ngayong ikakasal na si ate sa mayamang pamilya, di ba? Ang mga gintong ito ay magiging higit pa sa sapat sa hinaharap. President Shen, pagkakamali lang yun. Tama. Aba, kayong buong pamilya, puro pera lang ang habol nyo, mga mukhang pera. Ang dote na 100 milyon, ibigay nyo sa akin ang lahat ng yan. Tumahimik ka nga. Ang bayaw ko ang pinakamayaman sa Imperial Capital. Sa tingin mo ba ay magkakagusto pa ako sa isang katulad mong basura? Kapag nakapunta na ako sa lungsod, siguradong makakahanap ako ng mas disenteng babae. Tama. Sa sama ng ugali mong yan, nag-aasam ka pa ng dote? Kapag nakapasok na ako sa lungsod, siguradong makakahanap ako ng mas magandang babae kaysa sa iyo. Tama. Sa sama ng ugali mo, nagagawa mo pang humingi ng dote? Ganyan na ganyan ka. Kahit itapat ka pa sa longlong namin, ni hindi ka karapat-dapat magbitbit ng sapatos niya. Tama ka, Nay. President Shen, hindi po ba tama ako? Ganoon pala yon. Ngayon, makikipagbiruan din ako sa inyo. Sinasabi nyo palaging siya ang magpapatuloy ng lahi nyo. Kung ganoon, parusahan nyo siya at tapusin na yan. Nagkakamali ako, President Shen. Patawad po. Aray, ang longlong namin ang tanging pag-asa ng pamilya. Miyaw, miyaw. Nagkamali ang nanay, iligtas mo naman ang kapatid mo. Kuya, usapin ito ng pamilya ko. Hayaan mong ako na ang bahala rito. Umalis kayong lahat sa daan. Ate, mula bata pa tayo, pagkain man o inumin, lagi mo akong pinapauna. Alam kong hindi mo ako hahayaang mapahamak? Siyempre naman, mahal na mahal ka kaya ni ate. Tinatawag mo akong ate? Hindi ka karapat-dapat. Ang sipa na ito ay para ipaalala sa iyo na matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa pamilyang ito. Kahit ano pang mangyari sa iyo, wala na akong pakialam. Grabe, mas nakakatakot pa si sister-in-law kaysa sa kuya ko. Ang mangyayari sa iyo, wala akong pakialam. Grabe, mas matindi pa ang asawa ni kuya kaysa kay kuya. Longlong. Miyaw, miyaw. Si Longlong ay kapatid mo rin. Bakit ka napakalupit? Noong nagsabuatan kayo para lokohin ako, naisip niyo ba na pamilya tayo? Itinuring nyo si Miao Miao na parang isang bagay na maaaring bilhin o ibenta, kaya gagawin ko siyang pinaka-nagniningning na hiyas sa Imperial Capital. Kuya, mula ngayon, ikaw na lang ang tanging pamilya ko. Miao Miao. Habang buhay akong magiging sandigan mo. Kuya, baka gusto niyo nang mauna. Ako na ang bahala rito. President Shen, tingnan nyo, nanakit na kayo, nakapagmura na rin kayo, tungkol naman sa usaping invest, kung hindi pa rin kayo nasisiyahan, itataboy ko na sila, agad sa labas ng nayon. Miao Miao, ano sa tingin mo? Ako ba ang magdedesisyon? Siyempre, ito ang iyong bayan.
Ako ba ang magdedesisyon? Siyempre, ito ang bayan mo. Hindi lang sa paaalisin ko sila sa baryo, ipapatigil ko rin ang tradisyon ng palit-asawa rito, aayusin ko ang disiplina sa lugar na ito, at depende sa sitwasyon ay magdedesisyon ako kung mamumuhunan ako sa baryong ito. Tama ang sinabi ni Meow Meow. Bibigyan kita ng pondo, pero gagamitin lang ito para sa pagpapatayo ng paaralan. Susunod kami sa lahat ng sasabihin ni President Shen. Ye Meow, naging sinwerte ka lang talaga? Ginagamit mo lang ang anak mo? Antayin mo lang na maipanganak ang sanggol? Tiyak na itatapon ka lang ni President Shen. Huwag kang magpakalungkot dahil sa mga masasamang taong yan. Hindi sila karapat-dapat. Kuya, ang binti mo? Maayos lang ako. May kaunting impeksyon ang sugat. Kung nahuli pa ng ilang minuto, maaaring mawala na ang binti na ito. Matigas ang ulo, nakuha mo pang magmatapang. Talagang pinahihirapan mo ang lola mo. Lola? Patawad po. Ginawa lang yun ni Kuya para sa akin. Hindi mo kasalanan, Meow Meow. Ang dapat sisihin ay ang lumang paniniwala na mas pinapahalagahan ang mga lalaki. Samahan mo muna si Ayan. Titingnan muna ni Lola kung luto na ang sabaw. Huwag ka nang umiyak. Ang luha ng isang babae ay ang pinakamahalagang perlas sa mundo. Nagiging mahalaga ang isang bagay kapag bihira. Mawawalan ito ng halaga kung laging papatak. Kung hindi kita sinamahan pa uwi ngayon, hindi ko malalaman na sa loob ng maraming taon, napakarami mo palang pinagdaan ng hirap. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa iyo. Kuya, ayoko ng mga ito. Walang limitasyon ang black card na to. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Kuya, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko sanang itanong, tungkol sa proyekto sa probinsya, pwede bang ako ang mamahala? Gusto kong baguhin ang bayan ko gamit ang sarili kong mga kamay para ang mga katulad ko na minamaltrato sa probinsya ay magkaroon din ng pagkakataong piliin ang sariling buhay. Sige, tuturuan kita. Kuya, sinasabi ko sa'yo, ang tagal bumaba ni ate. Baka nagkamali na naman siya ng suot. Bakit ka ba nagmamadali? Maghintay ka lang. Yan. Ayan, maganda ba? Maganda yan. Ihahatid na kita sa trabaho. Ang galing talaga ni ate. Huli mo na talaga ang kiliti ni kuya. Hindi na siya makapagsalita. Wag na, kaya ko na ang sarili ko. Magtatrabaho ako sa grupong Shen. Magsisimula muna ako bilang empleyado. Saka, saan ka naman nakakita ng CEO na naghahatid sa empleyado? Sa ginagawa ko, sino ang maglalakas loob na magsalita? Sige na, sige na. Ayaw mo naman sigurong sa unang araw ko sa kumpanya ay pagtinginan na ako ng lahat. Tsaka, di ba tinuruan mo na akong magmaneho? Alis na ako. O, sa kumpanya, bawal mong sabihing asawa kita. Sabi mo nga, ano bang ibig sabihin kapag ang isang babae ay gustong itago ang kasal? Yung babae, anong ibig sabihin kapag gusto niyang itago ang kasal? Kinakahiya ka niya. Ang bonus mo ngayong buwan, ubos lahat. Ay kuya, wag naman.
Wow, sino yan? Mukhang mayaman at ang ganda ng tindig. Bakit parang di ko pa siya nakikita? Anak kaya siya ng mayamang pamilya? Nag-intern sa kumpanya tapos babalik para manahin ang negosyo? Maganda na, mayaman pa. Tiyak na type ko siya. Pero kailangan ko muna itong kumpirmahin. Ipakikilala ko sa inyo, si Ye Miao. Simula ngayon, siya na ang ating Project Team Assistant Manager. Salubungin natin siya. Halo sa inyong lahat, ako si Ye Miao. Inaasahan ko ang inyong tulong at suporta. Sabi ko na nga ba, anak siya ng mayaman? Kung hindi, paano siya mapupunta agad sa mataas na posisyon? Mukhang mayamang babae nga talaga siya. Tignan niyo kung paano ko siya mapapaibig. Miao miao. May party ang grupo natin mamayang gabi. Tara, sama ka na sa amin. Pero, sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng trabaho, dapat nasa bahay na ako. Ha? Pagkakataon na ito para makipagbonding sa iba pang mga empleyado natin. Kapag pinalampas mo ito, mahihirapan ka na sa pakikitungo sa trabaho. Ha? Ganoon ba kalala yon? Mahuhuli lang naman ako ng ilang oras, siguro naman ayos lang yon. Sige, sasama ako. Hintayin mo lang akong matapos dito. Sige. Team leader, pumayag na siya. Ayos. Kapag napasa kamay ko na siya, ang posisyon ni team leader sa hinaharap ay magiging sa iyo na. Team leader, di ba may asawa ka na? Kapag nalaman ito ni Mrs., anong gagawin natin? Ang babaeng yon, paano siya maikukumpara sa kanya? Nakita mo ba? Ang suot niya, mula ulo hanggang paa, ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Ang suot niya kung pagsasamahin ay nagkakahalaga na ng mahigit 1,000,000. Kapag nakuha ko na ang mayamang babaeng yan, hindi ko na kailangan pang magpakapagod dito sa trabaho. Pero paano po ang asawa niyo? 10 minuto na ang nakalipas mula nang mag-divorce kami. Tandaan mong huwag kang madaldal, kundi mag-impake ka na at lumayas ka rito. Huwag kayong mag-alala. Wala akong pagsasabihan. Ache, ano bang nagawa kong mali? Babaguhin ko. Sige na, huwag tayong mag-divorce. Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon. Mukha kang mas matanda sa akin ng 10 taon. Hindi na kita mahal, naintindihan mo? Hindi ako naniniwala. Assistant Manager Ye. Ako ang team leader ng project na si Shuche. Tara, nandoon ang party, ihahatid kita roon. Sige. Kaya naman pala gusto makipaghiwalay sa akin dahil may bago na palang kasama. Ikaw na masamang babae ka. Ang lakas ng loob mong akitin ng asawa ko. Pagsisihan mo ang ginawa mo. Ate, hindi ko inaakit ang asawa mo. Ate? Ate ang tinatawag mo sa akin? Ganoon na ba ako katanda? Ganang. Sue, hindi ko kailanman inakit ang team leader. Trabaho lang ang namamagitan sa aming dalawa. Miao miao, seryoso ako sa pagkakagusto sa'yo. O narinig mo? Magagawa mo pang maglihim? Mukhang kung hindi pa kita bibigyan ng leksyon, ay hindi ka pa magsasabi ng totoo. Lile, bitawan mo si Miao Miao. Sa akin ka humarap kung may problema ka. Kapag pinalaki ni Lily ang gulo, malalaman na ng lahat na may ugnayan kaming dalawa ni Ye Miao. Miao Miao, kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Miao Miao? Miao Miao? Sir, hindi pa po bumabalik ang ginang. Ano? Tinawagan niyo na ba? Opo, pero lahat po ng tawag ay pinapatay ng ginang. Kuya, nawawala ang ate ko. Hinalughog na namin ang buong kumpanya, pero wala siya roon. Ano? Hanapin niyo siya agad. Kahit baliktarin niyo pa ang buong imperyo, hanapin niyo siya at ibalik dito. Masusunod. Miao Miao? Sana ay wala kang masamang mangyari. Anong gagawin ko kapag nawala ka? Bruha ka. Hayaan mong linisin ng tubig ang baho ng pagkatao mo. Magsasalita ka ba o hindi? Paano mo ba talaga naakit si Shuche? Hindi ko ginawa yun. Hindi? Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Kung hindi mo siya naakit, bakit ka sumama sa kanya sa hotel? Sabi niya kasi ay may gagawing party. Akala mo ba itanga ako? Anong klaseng party ang kailangang gawin sa hotel?
Talagang hindi ko. Mukhang hindi ka talaga titigil hanggat di ka napapahamak. Para sa mga babaeng katulad mo, dapat lang nasirain ko ang mukha mo. Hello? Yan, iligtas mo ako. May gana ka pang tumawag sa iba? Titingnan ko kung sino ba talaga ang hinahanap mo. Napakalakas ng loob mo. Naglakas loob kang sakta ng asawa ko? Ano? May asawa ka na? Kuya, ang asawa mo ay nangangaliwa? Nanunukso ng ibang lalaki, kaya tinuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo. Pinabalaan kita. Tumigil ka na. Subukan mong saktan siya kahit kaunti. Papanagutin kita ng husto. Bagay talaga kayong dalawa. Puro pagpapanggap araw-araw. Bakit hindi ka muna magtanong-tanong? Ang aming Imperial Capital Pamilyali, sa tingin mo ba ay matatakot mo kami? Halo. Tao dito. Nahanap na ba ang lokasyon? Kuya, wala pa po. Wala kayong silbi. Pinapakain ko lang kayo. Ano bang ginagawa nyo? Bilisan nyo at hanapin ang walang kwentang pinuno ng pamilya Lee na yan. Opo. Akala ko pa naman kung sinong mayaman ka. Nag-alala pa ako na baka magkaroon ako ng problema sa'yo. Iyon pala ay nanunukso ka lang ng kung sino-sinong lalaki para umangat. Isa kang masamang babae, ang kinis ng mukhang ito. Siguro masarap sulatan to ng salitang malandi para makita natin kung paano ka pa manunukso ng mga lalaki. Sinasabi ko sa'yo, kapag tinakot mo pa ako ulit, gagamitin ko to para sipilyuhin ang ngipin mo. Nasaan ang tao? Dinala na si pinuno ng pamilya Lee. Ginoong Shen, President Shen. Talagang wala akong kinalaman kay Lele at hindi ko alam na gagawa siya ng ganoong kalaking gulo. Pakiusap, patawarin niyo kami. Huli na ang lahat para magpaliwanag. Kapag may mangyaring masama sa asawa ko, pababagsakin ko ang buong pamilya Lee at pagsisisihan niyo ito ng husto. Tatawag ako agad, papatigilin ko ang suwail na babaeng yon. Nagawa mo pa akong bantaan? Ikaw na malanding babae ka, wala kang kakayahan na gawin yan. Hindi ba't gusto mo akong tulungang magsipilyo? Ako na ang unang gagawa nito sa'yo. Hindi sinasagot ng suwail na anak na to ang tawag. Talaga naman kayong mga pamilya Lee, napakahusay ng pagpapalaki niyo sa inyong anak. President Shen, kasalanan ko dahil hindi ko siya naturuan ng tama. Nahanap na ang lokasyon ni ate. Nasa Sinchen Hotel siya. Isama ang lahat ng tao, pati na rin si pinuno ng pamilya Lee. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang pamilya Lee ay tuluyang mawawala sa buong Imperial Capital. Susubukan mo pa ba akong bantaan? Ate, nakakaawa ka talaga. Anong ibig mong sabihin? May mga taong kahit na may bahay lang, ay may sariling dangal at may sariling paninindigan. Kaya naman, hindi siya nakakaawa. Pero may mga tao na mula loob hanggang labas ay tila katulong lang ng lalaki, isang sunod-sunuran, siya ang tunay na nakakaawa. Lakas ng loob mong insultuhin ako. Akala ko noon ay kaming mga galing sa liblib na nayon lang ang nakakaawa, hindi ko akalain na kayong mga nakatira sa malaking lungsod ay. Dami mong sinabing kung ano-ano. Napakarami mong daldal ngayon. Ngayon, tatapusin ko na ang buhay mo. President Shen, bakit po kayo nandito? Nasaan si Lile? Saang kwarto naroon si Lile? Sa 3. Sa kwarto 302. Ang suwail na anak na ito. Sa pagkakataong ito, tapos na ang ating pamilya Lee. Asawa ko si President Shen. Kapag sinaktan mo ako, magkakaroon ka ng malaking problema. Ano? Imposible. Asawa mo si President Shen? Napakataas na tao ni President Shen. Papayag ba siyang pumatol sa isang tulad mong mang-aagaw? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kahit na asawa mo pa si President Shen, iiwan mo ba si President Shen? Para lang lumandi kay Ache? Nabulag ka na ba? At saka, HMP. Ang duwag na si Asia na yon, maglalakas loob ba siyang kalabanin si President Shen para lang makasama ka? Hindi ako nakikipagbalikan. Hindi ako nakikipagbalikan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ngayon din ay paparusahan kita. Tigil. Tigil. Shen, President Shen. Meow meow.
Ayan, sa wakas dumating ka na. Meow Meow? Hindi ko akalain. Siya nga talaga si Mrs. Shen. Lapastangan. Ang pamilya Lee natin ay mapapahamak ng dahil sa iyo. Humingi ka ng tawad kina President Shen at Madam. Asawa ba talaga siya ni President Shen? President Shen, patawad. Si President Shen ay... Ayokong makinig sa kahit anong paliwanag kung paano niya minaltrato si Meow Meow kanina. Ibalik niyo ng higit pa roon. Simula sa araw na ito, ang Imperial Capital ay wala ng pamilya Lee. Ayan, lagi ka na lang sa pinakamahirap na sandali lumilitaw. Kumusta ka na? Masakit pa ba ang ulo mo? May iba pa bang masakit sa'yo? Ayos lang ako. Patawad. Kasalanan ko to. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Mula ngayon, susunduin at ihahatid na kita sa trabaho. Ayos ba? Ayan, masyado lang akong naging mapagtiwala sa ibang tao. Sa susunod, poprotektahan ko na ang sarili ko. Ayaw kong habang buhay na lang na nakatago sa ilalim ng proteksyon mo. Magtiwala ka sa akin, kaya ko itong ayusin. Pero, Ano, Brother Shu? Talaga bang dahil sa iyo ay nakipag-away si Ye Miao kay Lile? Paano naman magiging biro to? Nabalitaan ko na, ang pamilyang Lee ng Imperial Capital ay biglang bumagsak, malamang si Ye Miao ang gumawa niyon. Di ko akalain na bukod sa maganda at mayaman, ay napakalakas din ng impluensya niya. Napakahusay talaga ni Brother Shu. Dati noong nakuha niya si pamilyang Lee ng Imperial Capital, inggit na kami. Di ko akalain na, pati si Ye Miao ay nakuha na rin niya ngayon. Huwag masyadong humanga sa akin. Alamat lang ako. Assistant Manager Ye, anong ibig sabihin nito? Hindi pasado ang planong ito. Gawin mong muli at ibigay sa akin. Alam mo ang lugar? Sa hotel kung saan nagparty kagabi. Ayos ka, Brother Shu. Mukhang magsasaya kayo buong gabi ah. Assistant Manager Ye? Kanina ka pa ba naghihintay? Assistant Manager Ye, naghintay ka ba ng matagal? Hindi naman. Ito yung pinapabago ko sa'yo. Walang kwenta to. Meow, alam kong gusto mo rin ako. Sinasabi mong may mali sa plano dahil gusto mo lang ng dahilan para yayain akong lumabas? Tingnan mo, nandito na ako, kaya di mo na kailangang magpanggap pa, di ba? Team Leader Zhu, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Pinatawag kita rito para sa isang bagay lang. Wala akong interes sa'yo at saka may asawa na ako. Ano? May asawa ka na? O sige lang. Kahit may asawa ka na, wala akong pakialam. Kaya kong maging kabit. Basta, Manahimik ka. Yung ginawa mo noong huli, talagang kinainisan ko na. Kapag sinubukan mo pang sumobra, huwag kang magrereklamo kapag kinalaban kita. dahil hindi ka sumasang-ayon, mapipilitan akong gamitin ang paraang ito para makuha ka. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Kuya, di ba sabi ni sister-in-law ay huwag mo na siyang sunduin? Basta't nasa loob lang ako ng kotse. At di magpapakita, hindi malalaman ng iba na ako to. Ang galing. Wala pa rin siya. Hindi mo pa ba nakikita si Meow Meow? Hindi pa. Umuwi na kaya ng maaga ang asawa mo. Tingnan natin sa bahay. Meow Meow. Meow Meow. Sir, hindi pa po bumabalik ang ginang. Ano? Shenli. Nawawala na naman po ang ginang. Wisit, ang bilis naman niyang nagising. Hindi, nagkakamali ka. Nahimatay ka lang kanina? Kaya minabuti ko na ihatid ka rito para makapagpahinga. Grabe, puro branded lang ang tinitingnan ko sa kanya. Di ko akalain na ganito pala kaganda ang katawan niya. Gusto ko nang umuwi. Meow, sa wakas ay mayroon na tayong tahimik na oras para sa isa't isa. Pwede mo ba akong samahang mag-usap? Bitawan mo ako. Hindi tayo magkakilala. Meow. Totoong gusto kita?
Ayaw naman talaga kitang pilitin, pero bakit ba hindi mo makita ang nararamdaman ko? May asawa na ako. Ang mayamang babaeng katulad mo? Ano ba ang masama kung magkaroon ng iba sa labas? Hindi ko naman kailangan ng posisyon. Hindi ako mayamang babae. Ang lahat ng meron ako ay bigay lang ng asawa ko. Ano? Tama. Hindi talaga ako mayamang babae. Ang asawa ko ay... Oh? Amyaw, sinasabi mo lang ba yan para lokohin ako? Wag. Huwag kang magmadali. Mamaya lang ay ako na ang magiging lalaki mo. Ah. Naglakas loob ka talagang saktan ako? Kapag lumapit ka pa ng isa, lalabanan talaga kita. Alam ko naman na hindi ka agad susuko ng ganun lang. Tingnan mo to. Ano to? Kanina ko pa. Vinideo ang lahat? Kapag hindi ka sumunod sa akin, ipapakita ko to sa lahat. Ipopost ko to sa internet. Kayong mga mayayaman, importante sa inyo ang ganitong bagay. Tingnan ko lang kung sa oras na yon, makakatayo ka pa ba sa mundo ng negosyo? Kapag nalaman to ng asawa ko, di kanya palalampasin. Wala kang ngang magawa sa akin. Yung asawa mong palamunin na yon, ano bang magagawa niya? Maliban na lang kung siya ang pinakamayamang si President Shen sa Imperial Capital, kundi ay kahit sino pa ang dumating ay walang makakaligtas sa iyo. Paano mo nalamang hindi siya yun? Bakit sa tingin mo pagkapasok ko pa lang ay naging vice manager na ako agad? Kilalang mahigpit si President Shen sa trabaho, subukan mong magtanong-tanong. Maliban sa asawa niya, sa buong Imperial Capital, mayroon pa bang ibang tao na gagawan niya ng ganitong pabor? Imposible. Hindi ako naniniwala. Kung ayaw mong maniwala, magtanong-tanong ka. Sa buong Imperial Capital, may iba pa bang mayaman na ang apelyido ay Ye? Walang hiya kang masamang babae. Nagpanggap ka pang senyorita sa harap ko? Dahil hindi ka naman pala tunay na mayaman, bakit pa ako magtitimpi sa'yo? Ngayon, malilintikan ka sa akin. Dito ang nakalagay sa lokasyon. Hanapin niyo sa bawat kwarto. Ngayon ay wala ka lang kundi isang babaeng ginagamit ang katawan para sumikat, isang mukhang pera. Kapag nadungisan ka na, sa tingin mo ba ay gugustuhin ka pa ni President Shen? Natatakot ka na, di ba? Kaya umayos ka. Bitawan mo ako. Meow meow. Walang pwedeng sumira sa plano ko. Meow meow. Ako to. Si Ayan. President Shen. Huwag mo akong hawakan. Ako to. Si Ayan. Meow meow. Si Ayan ito. Ayan? Patawad. Ayan. Pasensya na at huli na ako. Naglakas loob kang bastusin ang hipag ko. Gusto mo na bang matapos? Kuya, anong gagawin sa taong ito? Tapusin siya. Shen, President Shen, maawa po kayo. Di ko na po uulitin. Gawin niyo na. Opo, siya ang unang nangaakit sa akin. Kung hindi, saan ako kukuha ng lakas ng loob na gawin ito? Inakit ka? Sino ka para akitin? Ayos na. Gawin niyo na. Ayos na ang lahat. Naimbestigahan na ang lahat. Ang masamang lalaking yon, akala niya ay mayaman si ate, kaya siya ang tinarget niya. At saka, iyong dati na nagsabing tinukso ang asawa niyang si Lile, asawa niya yon. Parusahan niyo siya ng matindi. Masusunod. Ay naku, itong kawawang bata. Bakit ba palagi siyang napapahamak? Kasalanan ko dahil hindi ko siya naprotektahan. Si Mia Umyaw ay isang inosenteng bata, madaling maloko, hindi lang proteksyon ang kailangan. Naiintindihan ko po, Lola. Young Master, ang madam, mula nang bumalik siya noong araw na yon, ay ilang araw na pong hindi lumalabas ng kwarto. Ano? Meow meow. Wag. Bakit mo isinuot ang dati mong damit?
Hindi ako mayaman. Meow meow. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo kasalanan yon. Sila ang may. Huwag mo akong hawakan. Di mo yon kasalanan. Sila yon. Sila yon. Marumi ang puso nila. Kahit sino pa ang makita mo sa labas, kahit ano pa ang isuot mo, ang mga taong marumi ang puso, marumi ang tingin sa lahat ng bagay. Huwag mong isisi ang pagkakamali ng ibang tao sa sarili mo. Ian, masyado ba akong walang silbi? Wala akong magawa ng maayos. Wala akong alam. Meow meow. Walang taong ipinanganak na alam na ang lahat. Ang tinatawag nilang mga henyo ay dahil lang mas maaga silang natuto kaysa sayo. Maniwala ka sa mga kasabayan mong nagsimula? Ikaw na ang pinakamabilis. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Isipin mo ang mga babae sa probinsya nyo. Naghihintay pa rin ng pagkakataong mabago ang buhay nila. Hindi ba? Ian, naiintindihan ko na. Tinanggal sa trabaho si Team Leader Zhu. Si Assistant Manager Ye, ilang buwan na ring hindi pumapasok, baka naman nagtanan na silang dalawa. Mukhang ang plano ni Team Leader Shu na kumapit sa mayaman ay nagtagumpay na, no? At dahil tinulungan mo sila, siguro ay mapopromote ka na bilang team leader? Ikaw, Talaga bang itataas niyo ang posisyon ko? sibat ka na. Sa loob ng 1 oras, iligpit mo ang lahat ng gamit mo at lumayas ka na. Bakit? Bakit? Isa-isa kayong walang ginagawang matino? Puro lang kayo kapit sa mayaman at shortcut, pagsipsip, at pagpapakalat ng kung ano-anong chismis. Sige nga, bigyan mo ko ng dahilan para di ka paalisin. Simula ngayong araw, lahat kayo, kapag may narinig pa akong nagbubulungan dyan, lahat kayo ay palalayasin ko. Opo. Bakit ka nandito? Ginang Shen? Pumunta ka rito ng mag-isa. Iniwan mo ako sa bahay. Sa tingin mo ba tama to? Pero may isa pa akong plano na hindi pa natatapos basahin. Ay, Kumain ka muna. pero Ako ang boss. Ako ang masusunod. sige na nga. Ang bango naman. Hindi ba to para sa akin? Walang ibang tao. Mia o Meow, pakasal na tayo. Gusto kitang bigyan ng isang maringal na kasal. Maligayang pagdating sa inyong dalawa, dito sa entablado ng pagdiriwang ng pag-ibig. Sa sandaling ito, saksi ang langit at lupa, sama-sama nating batiin ang bagong kasal. Meow meow. Napakasama mong anak. Sino ba ang taong to? Ang dungis ng suot niya. Nakuha pang pumunta sa kasal ni President Shen. Anong ginagawa mo rito? Ay naku, napakasama talaga ng kapalaran ko. Nagpakahirap ako. Pinalaki ko ang 2 kong anak. Tapos, ngayon, di na niya ako kinikilala. Iniwan akong mag-isa, naghihirap sa probinsya. O, kayong lahat, pakinggan nyo naman ang panig ko. Mayroon pa ba rito na mas walang utang na loob na anak? Di ko akalain, si Ginang Shen pala ay ganyang klase ng taong mukhang pera. Paano naging karapat-dapat ang tulad niya kay President Shen? Ang ganda nga ng bihis, pero ang dumi naman ng kalooban. Tama yan. Gusto mong magpanggap na mayaman? Manigas ka. Ako ngang nanay mo, di pa nakakatikim ng ginhawa. Tapos ikaw pa ang mauuna?
Miao miao. Alam kong nahihirapan ka. Di kita sinisisi. Ako? Makita lang kita saglit. Sapat na sa akin yun. Aray, Sobra na to. Paano niya nagagawang tratuhin ganyan ang sarili niyang ina? Sa tingin ko kay Ginang Shen, hindi siya ganyang klaseng tao. Baka naman, nagpapanggap lang ang matandang yan. Ilabas yan. Tigil. Miao, Yan, problema ito ng pamilya ko. Ako na ang bahala rito. Ma, miao miao. Sa wakas, kinilala mo rin ako bilang nanay mo. Ma, talaga bang ayaw mong maging maayos ang buhay ko? Kaya kailangan mo pang manggulo sa kasal ko? Ano? Ang matandang yan, talaga bang nanay ni Ginang Shen? Tama kayo. Ang babaeng ito ay tunay kong ang ina. Ang inang nagdala sa akin ng 9 na buwan. Ha? Pero, ako si Ye Miao, maayos akong tao, at may paninindigan. Wala akong ginawang kahit anong masama laban sa kanya. Isang ina na hinding-hindi tinuring na tao ang anak ay hindi karapat-dapat kaawaan ng kahit sino. Kayo, mula ng isilang, ay nabuhay na sa marangyang syudad. Naisip niyo ba, gaano karaming batang babae sa probinsya ang sa simula pa lang ay pinapabayaan na at hinahayaang mawala? At gaano karami ang sinuwerteng mabuhay? Ilan pa kaya ang napipilitang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho para lang tustusan ang mga anak na lalaki sa bahay? At saka, paglaki nila ay hindi sila makakatakas sa tadhana ng pagpapalit o kaya ay sa pagbebenta sa kanila. Naisip nyo ba? Hindi, di nyo naisip. Ang nakikita nyo lang ay ang pag-iwan nila sa magulang o ang hindi nila pagkilala sa magulang, pero hindi nyo man lang naisip kung ano ang dahilan sa likod nito. Ang kailangan nyo lang ay isang dahilan, isang pagkakataon na magmalinis at humusga, para lang mapagbigyan ang inyong pagkukunwari na kayo ay makatarungan. may asawa na gaya nito? Ano pa ang mahihiling ko? Ituloy na natin. Mag-ingat kayo. Yan. Ye miao. Hihintayin ko ang araw na magbayad kayo sa lahat. Ahahaha. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Miao, pangako ko sa'yo, mula ngayon ay hindi na kita hahayaang masaktan pa.